Tuesday ng tanghali noon, 29th of October, 2030. 3 araw bago maganap ang nakakakilabot na trahedya na magpapabago hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Payapa ang Kamaynilaan at iba pang mga lalawigan dito sa bansa. Normal lang ang takbo ng buhay ng mga tao. Trabaho, eskwela, paglalaro ng mga bata, at iba pang pangkaraniwang ginagawa ng tao. At may mga nag-iinuman rin. Dito sa panahon na ito, nakagawa na ang isang malaking international pharmaceutical company ng bakuna kontra sa taong natamaan na ng rabies. Yung tipong takot na ang tao sa tubig or pag sila ay nahanginan. Nakagawa na sila ng bakuna pangkontra dito. Natapos na ang clinical trial nito. Kaya naman ay safe na itong gamitin sa publiko. Ayon ito sa World Health Organization. At ito ang unang araw na gagamitin ang bakuna sa ating bansa. Sa isang binata na tinamaan ng rabies sa may Quezon City General Hospital. Naging maagap naman ang doktor at nurse dahil masama na ang lagay ng binata at agad isinagawa ang pagbabakuna sa kanya. After ng 1 oras, ay kumalma na ang pasyente. Nanatili naman ang binata sa hospital ng 2 araw pa para maobserbahan siya. 3 araw ang lumipas. Biyernes ng umaga, November 1, sa may terminal ng Dao, Pampanga. Kasalukuyang pauwi naman si Miguel papuntang Pangasinan para magbakasyon nitong undas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon din ang pasyenteng tumanggap ng bakuna laban sa rabies. Ang binatang yun ay nakaupo lang sa gilid na tila ba may kakaibang nararamdaman sa katawan niya. Hindi siya mapakali. Kasama ng nanay niya ay tinanong siya nito. Anak, anong nangyayari sa'yo? May masakit pa sa'yo? Ayos ka lang ba? Ilang segundo lang ay sumuka siya ng dugo at bigla na lang hinimatay ang binata. At agad naman na nagpanik ang kanyang ina. Lumapit naman ang mga pulis para kalmahin ang mga taong nakapaligid doon. Ilang minuto lang ang lumipas ay agad na tumayo ang binata at nag-iba na rin ang itsura ng kanyang mukha. Nagtaka ang nanay niya kaya agad niya itong kinausap. Ngunit bigla na lang siyang sinunggaban ng kanyang anak at kinagat siya sa kanyang leeg. Pero agad naman siyang inawat ng isang pulis. Pero pati ang pulis ay kinagat niya rin. At agad na bumunot ng baril ang isang pulis para sa kanyang proteksyon sa sarili laban sa lalaking wala na sa katinuan. At nagsalita ang pulis. Tumigil ka, kundi puputukan kita. Pero tuloy ang binata at sinugod na niya ang pulis na agad naman siyang pinaputukan at natumba. Pero nagulat siya nang bigla ulit itong bumangon at muling umatake sa pulis. At dahil sa nangyari na yun, ay nagpanik na ang mga tao sa terminal. After ng 5 minuto, ang mga taong nakagat niya ay bigla na din silang nagsusuka ng dugo at natumba. Nung bumangon sila, ay nag-iba na din ang kanilang itsura. Ang ina at ang 2 pulis na nakagat at nahawa kanina lang ay nagsimula na ring mambiktima ng mga tao doon. Wala kang ibang maririnig sa estasyon ng bus kundi ang hiyawan ng mga taong pilit na tinatakasan ng kamatayan. Karumal-dumal ang naging pangyayari. Samantala, sa loob ng bus na kung saan ay nakasakay si Miguel, napansin niya ang nagaganap na pangyayari sa labas. Ganon din naman ang ibang mga pasahero. Nagulat sila sa nakikita ng kanilang mga mata. May mga nagaganap na cannibalism ng mga tao doon. Sobrang takot na takot sila.
Agad namang isinara ni Miguel ang pinto ng bus at sinabihan ng driver na lisanin na agad ang bus terminal. At dahil sa mga nakakasindak na pangyayaring ito, ay agad na kumalat ito sa social media. Maraming tao ang nakapanood sa mga video na kuha sa Dow Terminal. Kaya naman ang buong bansa ay nagulantang sa sumabog na balita. Halos lahat ng Pinoy ay natakot. Ako po si Bong T. Sarmiento, ang maghahatid ng nakakalungkot at nakakabahalang ulat sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa boundary ng Mabalacat, Pampanga, na kung saan ay patuloy na nagaganap ang karumal-dumal na angyayari sa may Dow Terminal. Samantala, naka-high alert na po ngayon ang ating mga Marines. Kung makikita niyo po sa aking likuran, ay nakadeploy na sila kasama ang 2 APCs na nakabarikada na dito. Hindi na po nagpapasok ang ating kasundaluhan sa Mabalacat. Kung anuman ang nangyayari ngayon doon ay nakakatiyak akong ito ay may seryosong banta sa buhay nating lahat. Dahil sa masamang balita na ito at alam na ng mga Pinoy na ito ay isang zombie outbreak, kaya halos lahat ng tao ay nagpanik na. Marami sa ating mga kababayan ay agad na pumunta sa mga grocery store para makabili na ng kanilang supply ng pagkain. At maging sa mga drugstore ay dinumog na rin para makabili ng mga gamot na kakailanganin nila. Ang lahat ay nagpapanik buying na dahil sa takot. At alam nila na mahuli lang sila ng ilang oras ay siguradong mapapahamak ang kanilang pamilya. Habang busy na rin ang iba sa pagpapatibay ng kanilang pintuan at mga bintana. Nasa kabilang bayan na daw ang mga zombie! Magtago na kayo! May ibang mga tao na rin na naka-full battle gear na. Tulad na lang ng 3 lalaking ito na handa nang makipagbakbakan sa mga zombie gamit ang sarili nilang sandata. Tulad ng airgun, crossbow at sibat. Samantalang inutos na rin mismo ng presidente ang Philippine Air Force na i-monitor ang kaguluhan na nangyayari sa may Pampanga mula sa himpapawid. At nagdeklara na ng national emergency dahil sa pangyayaring ito. Inutusan na rin ng presidente ang mga kapulisan at iba pang ahensya ng gobyerno kung ano ang pinagmulan ng kalbaryong ito. At pinag-iingat na rin ng pamahalaan ang lahat ng mga mamayang Pilipino. Samantala, sa loob ng bus na sinasakyan ni Miguel, na kung saan sila ay muntikan ng hindi makalabas sa terminal, kasalukuyan niyang kausap ang kanyang nobya Kami kanina? nang bigla na lang may masamang nangyayari sa katabi niya. At ito ay may parang sintomas ng pagiging zombie. Agad nagkagulo sa loob ng bus nang mapansin nilang nagbago na ang itsura ng lalaki. At naging zombie na nga ang lalaking kanina lang ay natumba. Hindi na nagdalawang isip si Miguel na lumabas sa bus para maligtas ang kanyang buhay. Ganon din ang ibang pasahero. Lumabas na rin sila. Habang nagkakagulo na ang lahat, si Miguel naman ay lumayo na sa lugar at patuloy lang siya sa pagtakbo para makahanap ng ligtas na lugar. Dahil takot ang mga tao, marami ng mga gusali ang nagsara. Maging ang maliliit na negosyo ay sarado na rin. Dahil dito, hirap si Miguel na makahanap ng mga gusaling mapagtataguan. Ganon din ang mga kabahayan doon. Lahat ay nakasarado na. Walang gustong magbukas ng pintuan para sa kanya. Kung saan-saan siya tumatakbo, makahanap lang ng ligtas na lugar. Lalo na at wala siyang kakilala sa bayan na kanyang kinaroroonan.
Mabilis ang pagkalat ng zombie virus sa mga tao. Kaya naman marami na ang infected sa lugar na yun. Habang tumatakbo si Miguel, nakarinig siya ng sigaw ng mag-ina. Agad na pumasok sa isip niya na nasa panganib ang mga yun. Kaya naman agad niyang tinungo ang pinanggalingan ng sigaw. Hindi na inisip ni Miguel kung malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Mabuti na lang at inabutan niya ang mag-ina. Agad namang pinulot ni Miguel ang sanga ng punong kahoy at hinampas niya ang infected na lalaki. At agad niyang sinabihan ang dalawa na sumama sa kanya para tumakbo, para makatakas sa zombie. Pero patuloy pa rin silang sinundan ng zombie. Mabuti na lang at bumagal sa pagtakbo ang infected na lalaki. At maswerteng nakita ni Miguel ang pinto na hindi nakalock. Kaya agad silang pumasok at isinara agad ito. Dahil sa takot, ay iyak ng iyak ang bata dahil na-trauma siya sa nangyari. Agad naman nilang pinakalma ang bata para hindi sila matagpuan ng mga zombie sa pinagtataguan nila. At pagsapit ng dilim, wala silang ibang naririnig sa labas kundi sigawan ng mga tao. Parami na ng parami ang taong nahawaan ng zombie virus. Kaya minabuti nila na dito muna sila magpalipas ng gabi. Mabilis ang naging pagkalat ng zombie virus. Lahat ng karatig lalawigan ng Pampanga ay apektado na rin ng virus na tumama. Malapit na rin na maapektuhan ang lalawigan ng Pangasinan. Samantala, susubukan ng kapulisan na pasukin ang Dow Terminal na kung saan ay dito nag-umpisa ang lahat. Susubukan nilang ma-retrieve ang CCTV footage doon para magkaroon sila ng lead sa investigasyon na ito. Mapagtatagumpayan kaya ng kapulisan ang binigay sa kanila na misyon. Abangan natin sa susunod na yugto.